Hi mga ka-ventures! Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat and welcome back to my next episode. And today's episode ay magluluto naman tayo. Ang lulutuin natin ngayon ay tinolang manok with a twist. Siyempre, ang ingredients natin ay yung chicken, yung sayote, siyempre, bawang, sibuyas, luya, at siling haba. Ito po ay optional lang, pwedeng wala, pwedeng din meron. At syempre, ito yung star sa ating lulutuin, yung bagong isda. Kasi ako ay Ilocano, kaya ginagamit namin pag nagluluto po kami ay ang bagong isda. Actually, isang trivia, ang mga sa kainan or sa isang bahay ng mga Ilocano, hindi na mawawala ang bagong na isda. Dahil isa ito sa pinaka main ingredient namin sa lahat ng mga cooking namin, lahat ng mga linuluto ng mga Ilocano. Siyempre, itong lulutuin natin ay yung iba ay naninibago bakit bagong isda ang gagamitin natin dahil karamihan sa atin pag nagluluto tayo ng tinola, minsan ginagamit ay patis or minsan your asin. Sa atin ngayon, ang gagamitin natin ay ang bagong isda. So, ano bang hinahantay natin? Simulan na natin ang pagluluto ng tinola with bagoong isda. Yan. Yan. Ayan, hello mga king! And welcome to Sam para Journey Studio, mini studio namin. Yan. Sir Sam, di ba mahilig kayo sa tinola? Ngayon mo lang ba matitikman yung tinola ng Ilocano? Oh, first time, kaya nagulat ako mga king na merong bagoong sa tinola. Actually, sinabi ko po kanina, ang bagong isda ay isa sa main na condiments ng mga Ilocano. Kaya pag pumunta ka sa Ilocos, pumunta ka na sa kapitbahay, mahingi ka lang na bagoong meron sila. Marami na kagad. Oo. Marami na kareserba. Marami talaga. Okay. Hindi talaga nawawala yun sa kanila Hindi kapag talaga. kainan. Hindi talaga. Okay. Kasi ang Ilocano, sadyang matipid yan. Pag may bagong isda, Ulam na. hingi ka lang ng kamatis. Punta ka Kompleto sa na. kapitbahay, pag ulam na yan. Kaya pag nasa probinsya ka, hindi kayo magugutom. As long as na may kanin ka, may bigas ka, at may bagong isda, busog ka na. Okay, nice. Magandang tip yan kay Oo. Adventure Patrick TV. Yan. So ngayon, tignan natin, lagyan naman natin ng kunting bagoong. Ito yung pampalasa ng tinola natin, yung bagoong.
Tansyahin nyo lang mga ka-ventures kasi maalat ang bagong isda para hindi masobrahan yung alat. Yung iba ayaw yung amoy ng bagoong. Kasi sabi nila mabaho daw. Pero pag natikman nyo, kakaibang lasa. Kaya naglalagay tayo ng luya para mawala yung lansa. Yun po. So, ayan. So mga kakay, kung natry nyo na po yung tinola ka-ventures pala, nasabi ko na kakay kasi kasama ko kanina si kakay Sam eh. So mga ka-ventures, kung natry nyo na magluto ng tinola na may bagong isda, mag-comment down below kayo at kung ano yung experience po ninyo. At kung hindi pa, sundan nyo lang po yung napakasimpleng steps kung paano lutuin to. Ngayon, ilagay naman natin ngayon yung siling haba. Ang siling haba ay optional lang. Ito kasi, kung ano lang yung nandito sa bahay, yun na lang ilalagay natin. Kasi ito naman pwede naman wala. Pwedeng, kung gusto nyo kung mahilig kayo sa manghang, pwede nyo pong dagdagan. Sabay na din tong sayote para lumambot. Kasi di ba may mga anak tayo na napakahirap na pakainin ng gulay. So, kung ang mga anak natin ay mahilig sa sabaw, pwede natin itong ipakain din sa kanila. Try natin sa kanila kasi may mga bata kasi na ayaw talaga kumain ng gulay. So, pwedeng itong tinula na to ay simpleng dish pero napakasustansya dahil punong-puno ito ng gulay. So, ngayon ang ginamit lang natin ngayon ay sayote pero pwede pong papaya. Pwede siyang gamitin. Yung siling haba, pwede tayong gumamit ng dahon ng sili. Minsan kasi dahon ng sili ginagamit. Kung hindi available ang dahon ng sili at available naman yung dahon ng malunggay sa likod bahay, pwede natin din gamitin. So maraming options para gamitin natin sa yung tinola. So this time, ang ginamit lang natin ay sayote at sili. Haba. Anong amoy? Diba? Ilagay natin yung mga gulay para mas madaling lumambot, lagyan natin ng tubig. Ngayon ang ginawa ko, ahead of time, nagpainit na ako ng tubig para mas madaling tayong magluto. Dahil kung workaholic kayo or laging busy kayo at gusto nyong nagmamadali kayong magluto, pwede nyong unahang magpainit na ng tubig para mas madali at hindi nakakain ng oras pag magpapalambot tayo ng chicken. Yan, depende yan sa gusto nyong karaming sabaw. Kung masabaw kayo, pwede nyong dagdagan. Pwede yan, depende lang yan sa atin. Optional yan kung gusto nyong maraming tubig or kung konti lang ng tubig. Pero kung masabaw kayo, dagdagan nyo lang. Ang kagandahan sa paggamit ng bagong na isda, kung maalat yung unang timpla natin, dagdagan nyo lang ng konting tubig, masasubside niya yung alat niya. So ngayon, antayin lang natin na kumulo at maya-maya pwede na
subscription button at notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong vlog na i-upload. Maraming salamat po and God bless.